Sa pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing kaugnay sa maanumalyang flood control projects, ginisa si dating DPWH Secretary Manny Bonoan kaugnay sa mali-maling coordinates ng mga proyekto. Sabi ni Bonoan, umasa siya sa datos mula sa opisina ni Yumaong Undersecretary Catalina Cabral. May report si Joseph Moro. This hearing is resumed. Pumalag si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa akusasyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na di bababa sa 5 bilyong pisong allocable projects kada taon ang hawak ni Bonoan mula 2023 hanggang 2025. Sabi noon ni Bernardo na sa average na 15% ang nakuhang kickback dito ni Bonoan. Sabi ni Gatchalian, posibleng mahigit 2 bilyong piso ang kickback ni Bonoan. Pinabayaan yung nangyayari to under your watch. As Secretary of the Department, I have general oversight. Pero kung kasali ho kayo dito sa mga kickback, And yung oversight na yan, walang kwenta ho yan. And this is what I deny, Your Honor. Naungkat din na sa 416 na hinihinalang ghost projects, 337 ang may maling grid coordinates ayon sa DPWH. Ang coordinates nila na ipinasa sa sumbong sa Pangulo website ay mula sa planning stage ng proyekto, hindi sa coordinates ng mismong pinagtayuan. Halimbawa, sa isang flood control project sa Nagalian, La Union, halos 2 kilometro ang pagkakaiba ng coordinates. Sa Cagayan River naman, mahigit 2 kilometro ang kaibahan. Pag mali yung grid coordinates na sinabit, siyempre, lolobo yung ghost projects. Yun po ang nangyari dito sa initial field validation natin. Out of the supposedly 421 na trimmed down to 416, dahil mali po yung coordinates, nireport po nila as non-existent. Sabi ni Bonoan, umasa siya sa datos na ibinigay ng opisina ni Yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Because of the time constraint that we have to submit, I instructed the late Undersecretary Cabral to collate the information that we need to submit to the Office of the President. Dahil mali-mali ang coordinates, uulitin na naman ang inspeksyon sa mga proyekto. Nasayang ang buwis at oras sa naunang assessment. Kung natapos na po natin yung 1/3 ng 30,000 flood control projects in the last 10 years, and then i-reassess na naman po natin to. Just to be sure po na with our data. Bakit di yun yung ginamit ng department sa unang validation pa lang? Parang ngayon lang lahat ito nalalaman. Initially po, nagbuo nga po ng team itong ICI composed of the AFP, PNP, and DepDev. And they relied on the coordinates dun po sa sumbong sa Pangulo. Sinabi naman ng Justice Department na sa natukoy na 421 ghost project, 14 ang kumpirmadong guni-guni lamang. Samantala, sinabi rin ng DOJ na isa si Bonoan sa mga inireklamo ng NBI ng plunder o pandarambong dahil sa mahigit 50 million pesos umanong nakubra sa mga serye ng transaksyon sa mga manumalyang proyektong kontrabaha. Kasama ni Bonoan sa asunto sina dating Senador Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada at dating House Appropriations Committee Chairman Saldi Co. Nakatakdang maglabas ng sapina para sa preliminary investigation ng DOJ. Dahil naman sa di pagsipot sa pagdinig kanina, naglabas ng show cause orders ang Senado para kay Saldi Co at 5 iba pa. Pinigyan sila ng 2 araw para tumugon dito. Hearing is suspended. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.